Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay reaksyon sa isang post. Isinare ito ni Buljak TV, Fair Lady Maharlika. Ang original na nagpost si Ed Alunan. Tungkol ito sa mga general na takot daw sa ahas. Ano pa kaya sa giyera? Okay, medyo may creative yung imagination nitong si Ed Alunan. Gusto ko lang munang i-advertise yung ating backup channel, The General's Perspective. Ang link po ng ating backup channel nasa description box ng video na ito. Paki-click ito and subscribe dahil baka magurgor na naman itong ating present channel, General's Viewpoint. Alam nyo naman ang tatak ng administrasyong gurgor na ito. Okay, so ito, medyo natawa ako. Creative ang imagination niya. Itong Ed Alunan, very politically active ito. Palaging nagpo-post ng mga political content. Kaya, kung ang mga generales, sabi niya, ay takot sa ahas, ano pa kaya sa giyera? Hindi naman niya binanggit ano yung ahas na yon, literal na ahas ba o figure of speech. Bahala na tayong mag-imagine. So, ano pa kaya sa giyera? Hindi naman niya binanggit anong giyera. Kaya lang sa ngayon, ang ating bansa nasasangkot o sa napipintong giyera. Delikado po ang ating bansa ngayon dahil sa napakainit na tensyon sa West Philippine Sea. Baka yun ang ibig niyang sabihin, giyera. So, pag-usapan muna natin ahas, ano? Ako, takot ako sa literal na ahas na nanginginig ang aking kalamnan pag makakita ko ng ahas. Takbo, kakaganyan. I don't know. What makes me feel so afraid of this? Yung mga snake, yung literal, ano. Kaya lang, meron ding ahas na makapangyarihan na kung hindi mo alam ang gagawin mo, talagang tatakutin ka niya, matatakot. Ano itong ahas na ito? Ito po yung demonyo o devil, si Satanas, nung tinokso ng ahas ang ating mga ninuno, si Adan at Eva. Yan ang makapangyarihang ahas. Kaya lang, kahit makapangyarihan siya, ang mga tao na may paniniwala sa Diyos, yung mga tao na tumanggap kay Panginoong Hesus as their personal Lord and Savior, hindi dapat matakot sa ahas na yon, yung demonyo, yung devil, dahil mas makapangyarihan ang Diyos kaysa kay Satanas. Kaya ako, hindi ako takot sa ahas, yung ahas na demonyo. Itong ahas na demonyong ito, yung si Satan, si devil, yung depicted sa Bible na ahas, he can also use people, yung mga tao na walang takot sa Diyos, na there is so much greediness, yung love of money. Pwedeng gamitin ni Satanas yung mga tao na yon. At yun, gagawin nila ang lahat na makakaya nila para magkamkam ng salapi, kasi the root of all evil, the love of money is the root of all evil. So, let's bantayan po natin ang ating buhay. Baka mamaya, sino ba ang nasa buhay natin? Sino bang namumuno? Who is leading us? Ang Diyos ba? O nagagamit na tayo ng ahas o demonyo para sundin ang ating sarili?
Kasi by nature ang tao is selfish. Gusto ng tao, ako, kanya lahat. Walang contentment ang tao na sumusunod sa kanyang sariling kagustuhan. Kailan kung ang tao surrender na sa Panginoon, tinanggap ang Panginoon sa buhay niya, magkakaroon po tayo ng contentment. Kaya yung greediness mawawala. So bantayan po natin yan, yung ahas, spiritual ahas na pwedeng magdala sa atin papalayo sa Diyos. Okay? Punta tayo sa giyera. Ang mga general, hanggat maaari, iwasan nila ang giyera. Kasi sa mga giyera walang mananalo. Yung World War I, World War II, sinasabi na nanalo daw ang Allied countries. In effect, talo ang lahat. Kasi lahat namamatayan. Kaya ang mga general, yung nandyan sa armed forces, hindi takot yan makipagyera kung kinakailangan. As much as possible, iiwasan ang giyera. Kasi may mga giyera na dapat mong iwasan. May mga giyera din na ay no choice ka kundi girahin yon. Example, itong Pilipinas ngayon, we've been battling ang armed forces natin lumalaban sa communist insurgency war. So dapat tapusin na ito. And I salute our men and women in uniform, our generals, dahil malapit nang matapos ang communist insurgency war. Yung Muslim secessionist war, yung kaguluhan sa Mindanao, tapos na po, wala na. So kudos, good job sa ating men and women in uniform, sa ating mga generals. Ito ngayon, itong possible war with China dahil sa West Philippine Sea. Is it really necessary for us? Kailangan ba tayong makipagyera sa China over those shoals, rocks, islets, waters? Kailangan ba talaga? Yun ang tanong. Ngayon, napakadelikado ang sitwasyon. Ang posibleng kalaban natin is a superpower. Kaya na ba nating makipagyera sa China? Everybody will agree na hindi. Napakaliit, napakahina pa tayong bansa when it comes to defense capabilities. Ang iba dyan nagsasabi na kaya dahil may mga aliado tayo. Yon, doon tayo nagkakadiferensya. Yung mga matapang ngayon na gustong makipagyera, umaasa sa Amerika. Dahil daw meron tayong mutual defense treaty na kung sakali mang magkagera, nandyan ang Amerika ready to help us. Really? Oh. Mutual Defense Treaty, nakasaad doon, bago makipagdigma ng Amerika, dapat aprobahan muna ng US Congress, kagaya nung World War II. Okay? Ayaw ng Amerika sumama sa giyera. Kaya lang nung inatake ng Japan ang Pearl Harbor, ang presidente ng Amerika nagpunta sa US Congress, nag-address doon at kumuha ng permiso to declare war with Japan, with Germany, yung Axis powers, at pumayag ang US Congress. Kaya nandun, full blast ang Amerika, pumasok sa giyera. O ngayon, magkamatayan, sana nakunod, alayo, may madisgrasya na Filipino sailors o Coast Guard natin o fishermen natin, may madisgrasya, malagasan ng buhay sa West Philippine Sea.
i-invoke natin ang Mutual Defense Treaty. At sabihin na lang natin ang Biden government pupunta sa US Congress at hihingi ng approval nila to go to war with China dahil manamatayan tayo ng sailor, Coast Guard o mangingisda sa Pilipinas. Ano sa tingin nyo? Ang US Congress ba papayag na makipaggera sa isang superpower na bansa? Yun ang sagutin ng mga nagtatapang-tapangan yan. Tulong, yes, tutulungan tayo ng Amerika. Kaya lang, parang Ukraine. Tinutulungan man ng US yung Ukraine, kaya lang, billions of dollars, armas. Sige, gera kayo, gera. O yun, tumutulong ang US. Sinong namamatay? Mga Ukrainians. By the thousands. Na-displace mga Ukrainians by the millions. Gusto ba nating maging ganon? Kaya balik tayo sa post ni Ed Alunan. Kung ang mga general takot sa ahas, I don't know anong ahas yon. How much more sa gera? Kung kinakailangan, gera. Kaya lang kung hindi kailangan, edi huwag mo nang makipaggera. May option pa ba? I believe so. Kasi panahon ni PRRD, wala mang ganyang tension. Depende sa diskarte, depende sa foreign policy. Kung nagawa noon ni PRRD, I don't know anong ginagawa ngayon. So, ito ang challenge ng administration. Paano nila maiwasan itong napakalaking gera? Paano ngayon? Magugutom na yung ating mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Hindi makalusot ang mga resupply. Kapag panahon ni PRRD, smooth sailing ang lahat. Ngayon, sige, tingnan natin ang galing ng administrasyong ito, paano nila i-resolve na hindi tayo magkakagera. So, ang isang tanong dyan is, Commander-in-Chief, handa ba siyang makipaggera? Yung iba nga dyan, nagtatanong, takot nga sa, yung may kinakatakutan siya, how much more sa gera? So, sana maiwas tayo sa peligro sa gera dahil lahat tayo talo sa gera.